Isinare nila ang pahayag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ito ang pahayag ng Supreme Court Justice retired. Ang House, sabi niya, ay parang prosecutor in VP Sara impeachment. Hindi pwedeng umasa lang sa ebidensya ng complainant. Kung ganoon, walang makukonvict. Kung hindi sila makakapagsubpwena, paano nila malalaman kung may probable cause? So sinasabi niya, yung House Committee on Justice pwedeng magsubpwena. So, kabaliktaran sa sinasabi ni retired Supreme Court Justice Adolph Ascuna. So, parihas na Supreme Court Justice, magkaiba ang pananaw. Ganyan talaga ang problema sa batas, kanya-kanyang interpretation. Kaya kailangan, ito na yung rule ng Supreme Court para sila ang sole arbiter o final referee sa pag-interpret ng konstitusyon. So ito, mga retired na ito, parang kami, retired na, wala na kaming influence, wala na kaming power, para na kaming civilian sa armed forces. Wala na, as in. Basta retired na. So, ito, parehas na retired, magkaiba ang sinasabi. So, sino ang masusunod? E di ang mga nakaupo ngayon, kailang going back dito, sino ang mas kapanipaniwala? Carpio or Ascuna? Tinignan ko si Justice Ascuna. He is one of the framers of the 1987 Constitution, appointed by then President Cory Aquino. 48 lang sila na member ng Constitutional Commission na nagbuo ng ating konstitusyon. So, matigas. Nung binubuo, nung ginagawa ang 1987 Constitution, si Justice Carpio was just a practicing lawyer. Ibig sabihin, mas matinik, mas matindi itong si Justice Ascuna kasi sila yung framer, alam nila yung intent ng Constitution dahil sila ang sumula. Research ko, Vice Chairperson si Justice Ascuna sa isang committee. Kalimutan ko, more on judicial aspect. Vice Chairman siya. Kasama niya Christian Monsod, Cecilia Munoz Palma, sino pa yung mga batikang So, mas naniniwala ko sa sinasabi ni Justice Ascuna na ang mga House Committee members, Justice Committee members, hindi nila pwedeng dagdagan, hindi sila pwedeng magsubpwena. Ang dapat gawin lang nila, i-evaluate lang yung ebidensya na isinabit ng mga complainant. So baliktad dito kay Carpio, pwede daw dagdagan ng House Committee on Justice para makonvict, di ba? Nadulas siya sa bibig. Gusto nila talaga makonvict si VP Sara. Walang makukonvict, sabi niya, kung hindi makapagsubwe ng House Committee. Yung sinabi niya na parang mga prosecutor. Kung parang prosecutor, wala pa akong nabalitaan dito sa ating anong tawag na prosecutorial system na ang mga piskal ay nag-produce ng ebidensya pabor sa nag-complain. Very basic yan eh. Pag nag-complaint yung isang tao, mag-submit na siya ng kanyang affidavit kasamang kanyang ebidensya. O ang gagawin ng piskal,
isubpuena niya yung nireklamong tao, ibigay niya yung kopya ng complaint with evidences para yung inireklamong tao mag-submit ng kanyang counter affidavit at saka mga ebidensya rin niya para pasinungalingan ang reklamo. Oh, after that, i-evaluate lang ng piskal kung may probable cause. Wala pa akong nabalitaan, nakilala, o nangyari na ang mga piskal natin ngayon ay nagpro-produce ng ebidensya para sa complainant. Kung ganon, hindi patas ang piskal. Dapat ang piskal patas, wala siyang pinapanigan, complainant man o yung accused. So itong nangyayari sa impeachment case ni BP Sara, ang Committee on Justice, kung masunod itong kagustuhan nila, kung masunod ang opinion ni Justice Carpio, pumapanig sila sa complainant. Eh nasaan ang hustisya? Kaya tinawag silang Committee on Justice para patas lang. Wala silang panigan yung nirereklamong impeachable official o kayo yung nagreklamo. Kaya, to me, tama lang na dumulog sa Korte Suprema yung kampo ni BP Sara, yung kampo ni Atty. Torion, at yung pangatlo, kampo ng mga kapatiran nating Muslim, ang ibang nag-ano doon, yung Muslim Alliance. Kanina may press conference sila eh. Tama lang para dahil kanya-kanyang interpretation eh. Sabi ng Committee on Justice, pwede kaming makasubpuena. Oh. Carpio, pwedeng makasubpuena. Oh, sabi ng one of the framers of the Constitution, hindi pwede. Oh, sabi ni BP Sara, hindi pwede. Oh. So, sinong masusunod? Eh, di ang Supreme Court. Kaya tama lang na dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni BP Sara para kung ano ang desisyon ng Supreme Court, yun ang masunod. Pag sabi ng Supreme Court na, okay, Committee on Justice, may karapatang magsubpuena. O di, sige, subpuena. Pag sinabi niya, hindi, itigil nyo yan. O di, itigil. O di ba ganun lang? Mukhang mahinang leader talaga itong si BBM. Ito ang matinding pahayag ng veteranong broadcaster na si Ramon Tulfo matapos niyang balikan ang isang video noong November 2025 na may kinalaman sa umano'y pag-aresto sa mga sangkot sa DPWH flood control scam. Isang isyong matagal nang iniimbestigahan dahil sa aligasyon ng ghost projects at malawakang anomalya. Sa kanyang post, binigyan diin ni Tulfo na lumipas na ang ilang buwan mula nang lumabas ang naturang video. Ngunit tila kulang pa rin umano ang konkretong aksyon laban sa lahat ng mga sangkot. Ito ang payag o post ni Tulfo. Itong video ay lumabas noong November 21, 2025. Nakikita naman natin sa petsa ng Mr. Quality Vlogger. Sabi ng Pangulo ay aarestuhin na ang mga sangkot sa DPWH flood control scam. April 2026 na o 5 months mula noong lumabas ang video. Kasunod nito, diretsahan niyang kinestyon kung bakit umano'y iilan pa lamang ang napapanagot. Sabi niya, bakit sina former Senator Bong Revilla at Sara Diskaya lang ang naaresto pa? Mukhang mahinang leader talaga itong si BBM. Ang gusto kasi ni BBM ay party-party at pabiyahe-biyahe lang. Perks of office without responsibilities. Laking sampal. Mukha naman ito.
Ano ba yung pelikula? Ano ba yun? Spider-Man ba yun? Great powers comes great responsibilities. Ganun ba yun? Nakalimutan ko na. Basta kung may kapangyarihan ka, malaki ang responsibilidad mo. Itong sinasabi ni Ramon Tulfo, marami siyang perk sa office. So, yun, dahil presidente siya eh. Dahil presidente, nasa kanya yung resources, everything. Biyahe-biyahe, party-party. Kaya lang, nasaan yung responsibilidad mo? Amahan ka ng bayan, anong ginagawa mo? Salamat naman, Mr. Ramon Tulfo, at paminsan-minsan, hindi lang si VP Sara ang inyong binabatikos. Kasi grabing batikos nitong si Ramon Tulfo sa mga Duterte. O ngayon, binabanatan din niya si BBM. O di, patas lang. Ganyan ang ano. Yan ang magaling na journalist. Walang pinipili. Paparty-party. Oh, malala ko nung bagong putok itong oil crisis. Ano ba ito? February 28 ata nagsimula eh. Sabi niya, magtipid tayo! Anong magtipid? Mamaya, sa Malacanang, I think, April 7, mayroong bonggang party. Ano yun? Latina Americana Festival. Naghihirap na nga ang bansa, nagpa-party-party pa sila sa Malacanang. Anong klaseng? Walang ano eh. Walang malasakit sa taong bayan. Oh, sabi niya, magtipid tayo. Huwag nang magbiyahe sa labas ng bansa kung hindi kinakailangan. Siya naman nagbiyahe. Gumastos tayo ng, estimate ko lang ito, I'm not sure. 100 million more or less. Kasi dalawang eroplano yung chinarter nila papuntang New York. Nag-attend ko no ng Conference on Women Empowerment sa United Nations para daw magsalita sa United Nations para maging peace negotiator, para patigilin ang giyera sa Middle East. Gumastos tayo more or less 100 million. No, mayroon pang resulta yung lakad ng Pangulo doon sa US. Wala, lalong lumalala ang giyera. Kaya mabuti pa, huwag nang magbiyahe-biyahe na palibasa kasi hindi niya pera. Pera ng taong bayan. Nasa kanya lang poder dahil siya ang presidente. Anyway, balik tayo sa issue. 5 months na. Tandang-tanda ko rin yan eh. Parang vlog niya ito. Parang report niya sa report niya sa taong bayan. Sisiguraduhin natin o kaya interview ata sa kanya. Sisiguraduhin natin makukulong sila, magpapasko sila sa kulungan. Very clear. November, yeah. Ang unang nag-pronounce nito, malala ko itong si DPWH Secretary Vince Dizon. Tapos sumunod si John Vic Rimulya. Sumunod si Boying Rimulya. Si Boying Rimulya nga, bago mag-December 15, may specific date pa. Tapos ang Pangulo, I am assured. Basta, sigurado. Magpapasko sila sa kulungan. Well, ang nagpasko sa kulungan ata, isa lang. Si Sara Diskaya, siya lang nagpasko sa kulungan. January na nung mapakulong nila si ex-senator Ramon Revilla. So far, yung dalawa lang na yan. At malaking accomplishment na daw yan, sabi ni Palacio. Kaya, may maasahan pa ba tayong makukulong? Kasi sinasabi ni Boying Rimulya na kakasuhan daw nila ng plunder si Martin Romualdez. Maniwala ba kayo doon? Ako hindi ako maniwala. Wala na, hanggang dyan na lang yan. Wala na. Ako, aasa na lang ako pag upo ng bagong administrasyon sa 2028. Sana manalo si VP Sara at humanda sila. Kasi ibang mamuno si VP Sara, walang patawad
sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan.